paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Ang pangako ay isang seryosong bagay na dapat tinutupad, lalo na kung ito'y kahilingan ng isang taong mamamatay na. Ngayong gabi, buksan natin ang isa na namang kwento ng hiwaga, misteryo at kababalaghan na ating pamamagatang huling habilin sa isa na namang gabi ng lagim. Lumen, anak, halika. Lumapit ka sa akin. May mahalaga akong gustong sabihin sa'yo. Halika. Hirap na ako, anak. Alam ko, hindi na ako magtatagal. Nay, huwag kayong magsalita na ganyan. Mabubuhay pa kayo. Hindi kayo mamamatay. Magkakasama pa tayo. Kami na magiging apo ninyo. Anak, gusto kong makita ang aking magiging apo. Gusto ko siyang
makasama. Gusto ko siyang alagaan. Pero ilang sandali na lang, mawawala na ako. Kaya may ipakikiusap ako sa iyo, anak. Sana tuparin mo. Inay. Kapag namatay ako, wag mong ipalilibing ang aking bangka. Ay, dahil sa loob ng 13 araw ay muli akong magbabalik. Ano bang sinasabi ninyo? Gawin mo lang yung sinabi ko. Gawin mo. Huwag mong kalilimutan ang sinabi ko. Huwag, anak. Nay. Nay. Nakausap ko na si Kapitan. Sabi niya, kailangan na nating may palibing agad ang bangkay ng inay. Narding. Hindi mo siya ipine-imbalsa mo. At ilang araw na siyang nakaburol. Kaya medyo iba na ang amoy. Nangangamba na si Kapitan na baka makasama ito sa kalusugan ng mga tao. Pero may habili ng inay na dapat kong sundin, Narding. Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Sa kanyang huling habilin? Lumin, ang namatay na ay hindi na maaaring pang makabalik. Wala na ang inay. Patay na siya. At imposible ang sinasabi niyang mabubuhay pa siya. Hindi totoo yun. Pero Narding... Bigyan na natin siya ng katahimikan. Ipalibing na natin ang bangkay ng inay sa lalong madaling panahon. Halika na, Lumen. Nag-uuwian ang mga tao. Mauna na lang kayo. Dito na muna ako. Narding, Susunod na lang ako. ang mabuti pa samahan mo na lang yung asawa mo. Mauna na ako. Mabuti pa nga ho, Inay. O, Lumen, paano? Maiwan ko na kayo ni Narding. Sige ho, Nanay Gloria. Salamat ho sa pakikiramay. Diyan na kayo. Sige po. Lumen, alam ko ang nararamdaman mo ngayon. Pero dapat lang ang ginawa natin. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Lumen. Pakiramdam ko, parang gusto kong magsisi sa pagpayag kong ipalibing ang inay. Paano kung totoo yung sinabi niya na magbabalik siya? Paano, Narding? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim.
Malalim na ang gabi. Hindi ka pa natutulog. Hindi ako makatulog. Baka makasama sa anak natin yan. Isa pa, kabuanan mo na ngayon. Ang inay na naman ba? Lagi ko siya naaalala, Darting. Kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isip ko ang mga sinabi niya. At ako, konsensya ako. Kalimutan mo na. Ano man ang iniisip mo, tama lang ang ginawa natin. Namatay siya. Kaya dapat lang naihatid natin siya sa huling hantungan. At ayoko ring isipin ng mga tao na nasisiraan na tayo ng ulo. Lalo ka na, Lumen. Tama na. Halika na. Malalim na ang gabi. Pahinga na tayo. Sige. Hayaan mo. Bukas, dadalawin natin ang puntod ng inay. At sabay tayong hihingi ng tawad sa kanya. Kung hindi man natin sinunod ang kanyang huling habilin. Dinalaw ka mo nyo ang puntod ni Purita. Oho, Lolo. Ganun ba? Sarap ng kape. Ayaw mo talaga. Tapos na ho ako eh. Alam nyo, Lo? Nag-aalala ako kay Lumen. Nag-aalala sa ano? Sa masyado niyang pag-iisip. Baka ho makasama sa kalagayan niya. Alam niyo naman na, malapit ng mga nakang asawa ko. Hindi ba 13 araw na bukas mula nang mamatay si Purita? Oho. Kung sana sinunod niyo ang habili niya, wala sana kayong problema ngayon. Lolo, ano hong ibig niyong sabihin? Malaking pagkakamali ang nagawa ninyo, Nanding. Napakalaki. Ha? Lolo Mando? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Bakit hindi mo tinupad ang piling ko? Bakit? Lapasan ka! Sinuway mo ang utos ko! Sinuway mo! Lumen! Lumen, gising! Lumen! Narding? Nananaginip ka. Ang inay. Napanaginipan ko siya. Napanaginipan ko. Galit na galit siya sa akin at... Diyos ko. Parang totoo. Panaginip lang yun. Lagi mo kasi siyang iniisip eh. Pero Narding... Kalimutan mo na yun. Tara, matulog na ulit tayo. Halika, yayakapin kita. Narding. Oh, bakit? Ang tiyan ko, masakit. Rico. Nako. Baka manganganak ka na. Sakit.
Teka, sandali. Tatawagin ko ang hilot na si Nana Inding. Bilisan mo! Ako! Aray ko! Nakabalik na ako. 13 araw. Wala nang ako ay matay. Salamat. Buhay na ako. At makakasama ko ng aking anak at ang aking apo. Teka. Bakit ang dilim? Wala akong makita. Ang sikit. Bakit hindi ako makakilos? Nahihirapan akong uminga. Ano ito? Ataol? Nasa loob ako ng ataol. Hindi. Kailangan makalabas ako dito. Kailangan buksan ko ito. Hindi ko mabuksan. Hindi ko kaya. Inilimig nila ako. Hindi maaari ito. Hindi maaari. Lumin! Palabasin mo ako dito! Lumin! Tulungan mo ako! Nagbalik si Bonita tulad ng kanyang habilin. Muli siyang nabuhay. Muli rin kaya siyang mamamatay. Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Huling Habilin sa isa na naman gabi ng lagi. Susan Robles, James Guaton, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Temyo. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyan. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.